pagtukoy sa mga problema at hadlang na kinakaharap ng isang komunidad sa pagprotekta at pagbubuti ng kanilang kapaligiran at sa pagtugon sa mga hamon na ito upang ang isang malinis, ligtas at sustainable na kapaligiran. Ngayon, dumuko tayo sa tao sa kanyang masasabi tungkol sa suliranin nito. Magandang hapon po. Ano po ang iyong suliranin sa iyong barangay? Ang suliranin ko sa barangay namin, yung gusto ko sana yung pagkolekta ng basura ay mapadali, saka yung sa tabing dagat namin medyo nagagawa na ng pagtapon ng basura doon ng mga kababayan namin. So dapat isaayos, idisiplina para nang sa gayon hindi ma-stress yung mga mamamayan natin doon na tumitingin sa dagat, at least mapakinabangan din ang mga nakatira sa ilalim ng dagat, yung mga gaya ng mga isda. So wala na silang naanuhan dahil tingnan mo yung dagat namin ngayon, medyo marami yung mga basura na doon na lang nila tinatapon, hindi na nila natapon ng maayos natapunan. So ayun ang suliranin namin sa aming barangay. Talagang hirap sa barangay namin ngayon kasi yung tabing dagat namin napakarami na ng basura. Thank you, Shaila, sa impormasyon. Sa kasalukuyan, maraming komunidad sa ating bansa ang nakaranas ng iba't ibang suliranin sa hamong kapaligiran. Ang ilan sa karaniwang suliranin sa kapaligiran ay polusyon sa hangin at tubig, basura at kawalan ng tamang pagtapon at pagkasira ng likas yaman. Magandang hapon po. Ano po ang iyong suliranin sa inyong barangay? Sa barangay namin kasi bago lang ako nakarating dito. Bag-o ra gyud ko dire, mga kapin ra ko og 2 ka bulan og tunga. So wala jud ko may idea about dire pud sa barangay, pero nga ako alang dire sa ilaan wala man ko nakita nga kanini ang problema sa barangay. Maayo man pud modala ang kapitan ug ang iyang mga konsehalis sa iya ang mga ginsakpan sa amo ang barangay. Kami gikan mi sa barangay kuan San Miguel, Alungkon. Salamat eh. Sa lahat ng ito, sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsusulong ng kamalayan sa kapaligiran, makakamit natin ang isang malinis at ligtas sa kapaligiran para sa lahat.